Buntol matibag mga kadonatics, hindi nakatiis, nagsalita na patungkol sa kumakalat niyang bahay sa California. Nako, pakinggan natin mga kadonatics at alam niyo ba kung gaano kasinungaling itong si Matibag? Well. Ay nako, kawawang nilalang. Ang sabi niya kasi dito, bago natin panoorin yung video, okay? Matibag rejects California mention, claims, okay, cites identity mix-up. Wow! Identity mix-up mga kadonatics. Ha? Ang sabi niya dito, magkapangalan lang daw mga kadonatics. Ha? Grabe! Grabe yung coincidence dito mga kadonatics kasi magkapangalan lang daw. Tayo bang niloloko nitong si Matibag mga kadonatics, ha? Tayo ba? Pag ang isang tao nagsisinungaling mga kadonatics, bunch of lies, lahat ng mga sasabihin niya in the future will be all lies mga kadonatics. At eto nga ang nangyari ngayon. Pakinggan lang natin ang report. Alright, eto. Tila na biktima ng mistaken identity ang mga nag-uugnay kay NBI Director Melvin Matibag bilang may-ari ng 72 million peso mansion sa California. Kapangalan lang daw niya ang signatory sa nasabing property. Ano Yan ang daw? Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe. Ano daw excuse ni Matibag Buntol mga kadonatics? Ha? Kapangalan lang daw, look at the details here. Okay? Ang detalyadong pagre-report ng Billionaire News mga kadonatics. Ito. Mariing pinabulaanan ni NBI Director Attorney Melvin Matibag ang pagdawit sa kanya sa isang real property sa Stevenson Ranch sa LA County, California. Ang buong pangalan ng NBI Director ay Melvin Alvarez Matibag. Okay. So, si Melvin Matibag kay Melvin Alvarez Matibag daw kuno ang yang whole name mga kadonatics. At ang bumili ng bahay, eto ang pangalan. Pero ang higit 70 million pesos na mansyon sa Stevenson Ranch ay nakapangalan sa isang 72 million. Melvin Bihosano Matibag na Wow! Melvin Matibag. Wow mga kadonatics. Iba yung pangalan dito. Ha? Melvin Matibag siyang lang. nakabili nito noong 2006. At 2006 ha? Can you imagine that? At sino yung asawa nito mga kadonatics? Ha? Kasi, you know, parang conjugal. Sila dalawa. Mag-asawa ang pumirma nito. Ito. ayon sa NBI Chief, hindi rin Ana Marie ang pangalan ng kanyang may bahay na siyang nakalagay na co-owner sa real property. Ana Matibag, aka Ana Lamhan, no? Mga kadonatics, Ana ang pangalan ng asawa ng pumirma sa property na to. At yung husband, Melvin Matibag, Ana Matibag. Ang pangalan ni Director Matibag, ni Buntol, ha? NBI Director, Melvin Matibag. Ang pangalan ng kanyang asawa, Ana Matibag. What a coincidence mga kadonatics. Sobra, di ba? Tagay na co-owner sa real property. Ang full name ng Laguna 1st District Representative, Maria Rene Ann Lourdes Matibag. Sa pagsusuri ng BNC, sa pagkumpara ng pirma ng kongresista sa kanyang pag-endorso sa articles of impeachment na pinakita sa impeachment court, mapapansin na iba ito sa pirma ng Ana Marie Matibag na siyang nakapangalang co-owner ng mansyon sa LA. Okay, kakaiba na yung pirma mga kadonatics, Ana Marie Matibag at Ana Matibag. Hindi nga kilala ni Matibag, ni Melvin Matibag mga kadonatics, ang pirma ng kanyang asawa nung tinanong siya doon sa ano yan, impeachment. Tayo pa talaga diloloko nitong si Matibag mga kadonatics. Very easy lang. Gagamit ng signature ng iba for that property alone. Pirma ng Ana Marie Matibag na siyang nakapangalang co-owner ng mansyon sa LA. Lumutang ang issue matapos tumistigo ni NBI Director Matibag sa impeachment court para sa impeachment Article 4 o ang umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng first couple at nooy House Speaker Martin Romualdez. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe. Okay, so anong sinasabi ng ating mga kadonatics dito? May magandang sinabi dito no? May sinabi dito mga kadonatics,
di ba kayo unang naglabas niyan? Verification should have been done first para di kuryente. Yan ang inayos bago humarap sa Senado. Baka naman mga kadunatics, okay? We all know, pwedeng multiple signature na gamitin. Pero ang pangalan, isa lang, hindi pwedeng baguhin. So, can you imagine that? Ang pangalan ng signatory ng housing na yon ay Matibag. Okay. Melvin Matibag at ang asawa noon, mga kadunatics, may Ana Matibag. Okay, may Ana na pangalan. At eto namang NBA director, okay, Melvin Matibag. Huwag na nating isama yung full name talaga, okay? Melvin Matibag at yung asawa niya, may Ana na pangalan din, mga kadunatics. Ana Marie Matibag. Coincidence lang ba ito, mga kadunatics? Ang Panginoon hindi natutulog. May i-reveal at i-reveal talaga yan siya, mga kadunatics, sa mga taong mapanghusga, mapang-alipusta. Kaya more evidences would really come out, mga kadunatics, sa kabalastugan nitong si Matibag. More evidences will come in the future. Maybe this is not enough na makonvince yung mga dilawan, loyalista nga na suportahan si Matibag. Pero, how I wish, mga kadunatics, ang tax record nito or ang AMLAC record nitong si Matibag from 2006 ay dapat maimbestigahan din. Makita kung, may pumasok na ganitong kalaking halaga at may lumabas din na eksaktong-eksakto sa nabiling bahay. So, makikita yan, mga kadunatics, sa record. Kaya, maybe not now Matibag. Alright? Not now. At ito, very important, mga kadunatics, basahin lang natin. Okay? Not all, doon lang sa pinaka-importanting pahayag ng Chinese media. Ito kasi ay nakipagpulong si Marcos de Jr., mga kadunatics, sa ambassador ng China. Ewan ko ano pangalan niya, nakalimutan ko. Ito. Tapos, ito ay nireport din ng Chinese media. Hindi natin mabasa yung pangalan basta Chinese. Ayan. Okay. Philippine President Marcos has expressed a desire to reset the increasingly strained bilateral relations between the Philippines and China. I-reset daw niya, mga kadunatics, kasi grabe na daw ang pangyayari. Gustong gawin yan ni Bongbong Marcos. Pero anong saad ng ambassador? Eto. However, the Chinese ambassador emphasized the hope that the Philippine side would back its words with actions. Nako! Kung gusto mo ng reset, Bongbong Marcos, dapat lahat ng mga sinasabi mo would be back with actions. Yan lang kasi magaling talaga si Marcos, mga kadunatics, sa sabi-sabi, di ba? Ang dami niyang promises na until now hindi natutupad. Kaya na-real talk talaga siya. Rather than speaking of a reset, suplak talaga siya. Babanggitin mo yung reset, tapos pagkatapos ng ating meeting, kakalimutan mo na agad. Anong klaseng presidente ka? While simultaneously accusing to or condoning provocation by anti-China forces. Ito talaga, accusing, mga kadunatics, agreeing sa lahat ng mga anti-China. You are talking about reset, Mr. Bongbong Marcos, while agreeing sa lahat ng anti-China. Lahat ng pinagagawa ng anti-China, lahat ng pinagsasabi ng anti-China, kagaya nitong si Tariela. Di ba? Sobrang dami nila, mga kadunatics. Gusto mo ng reset. Tapos yung mga sinasabing fake news against sa amin, sa China, kinukondon mo. You are agreeing with it. Conflict yung premises mo, Mr. Bongbong Marcos. Talagang grabe, mga kadunatics. Sobrang ganda ng pagkasabi ng ambassador dito. The deterioration of relations between China and the Philippines began precisely after Marcos took office. Ay, nako. Ay, di ba? Tapos sinasabi nila ngayon na maganda daw, mga kadunatics, ang relationship ng China at ang Pilipinas dahil kay Marcos.
Anong klaseng mga loyalista to? Ay talagang napakabulag talaga sa katotohanan. He is untrustworthy. Hindi makapagkatiwalaan. Grabe. His deceit, nako, ang pagsisinungaling niya. And framing of the Duterte family along with his own family's corruption scandals reveal his unscrupulous nature. He is by no means a leader worthy of trust. Talagang mga kadonatics, headshot talaga si Marcos Jr. dito. Sobra. A kind of leader, mga kadonatics, by no means worthy of trust. Hindi siya worthy of trust talaga. Ito pa. Furthermore, he is utterly unable to break free from US control. Diba? Mas naging tuta tayo. Unless he leaves office or purge pro-US factions within his country, it will be difficult for Philippines-China relations to return from normal during his tenure. Diba? Unless Marcos Jr. will purge the pro-US factions, China and Philippine relationship, mga kadonatics, is not going to be normal during his time. Tama talaga. Ay sa panahon ni Tatay Digong, kakaiba, mga kadonatics. Instead of leaning towards US, he was leaning towards China. And at the same time, okay, hindi naman totaling lumiko siya, mga kadonatics. May relationship pa rin sila ng US that time. Okay, that came after na, binoto si Donald Trump. Naging, magka-best friend sila ni Tatay Digong. Kaya bumalik yung tiwala natin sa Amerika. But at the same time, yung relationship natin towards China remained. Ganon kaganda ang pakikitungo ni Tatay Digong. Kaya nga, mga kadonatics, master of geopolitics talaga si Tatay Digong di ba? Ano na lang, sobrang na real talk talaga dito si Bongbong Marcos, mga kadonatics Paano kaya sa panahon niya, it's very impossible talaga na magiging maganda yung pakikitungo ng China sa atin. Though Marcos Jr., he's trying his best in his words, okay? But the reality talaga ay wala. Ang laki pa naman ng tulong ng China sa Pilipinas. Ang daming proyekto ang napahinto, mga kadonatics, kasi in-stop na ng China yung pagpundo ng proyekto nito. Ito ay projects ng previous administrations. Mga major projects ng Build program ni Tatay Digong. Pero wala nang pondo. At obviously, ganun din naman yung desire ni Bongbong, mga kadonatics, na hindi maipagpatuloy yung mga proyekto ni Tatay Digong. Diba? Ay nako, ewan ko na lang. Ito, Inday Sara Duterte may mensahe sa mga taga-INC, mga kadonatics. Eto na. Alam na natin. Kasi yung mga loyalista, dilawan at pinklawan, ang sinasabi nila na wala namang sinasabi na protektado ng INC si Inday Sara Duterte. Yung VP nyo, kundi si Marcoleta lang daw. Eto, may mensahe si Inday Sara Duterte, mga kadonatics. It means alam na natin kung ano ang loyalty ng INC, at alam naman natin talaga. Noon pa yan, mga kadonatics. Noon pa talaga yan. Ayaw lang tanggapin ng makakaliwa na grabe yung support ng INC sa Vice Presidente. Ito, may mensahe si Inday. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagdiriwang ng ika-112 anibersaryo sa buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Sa loob ng mahigit isang siglo, ang INC ay nananatiling haligi ng pananampalataya at pagkakaisa sa ating bansa. Sa pamamagitan ng inyong mga programa sa edukasyon, kabuhayan, at mabilis na pagtugon sa mga sakuna, patuloy ninyong ipinapakita ang tunay na kahulugan ng malasakit sa kapwang Pilipino. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Sa panahong nahaharap ang ating lipunan sa mga pagsubok sa ekonomiya at moralidad, ang inyong disiplina
at matatag na pamumuno ay gumagabay sa ating mga kababayan tungo sa katwiran at kapayapaan. Kaisa ninyo ako sa panalangin para sa patuloy na pag-unlad ng iyong kawan, sa gabay at pamamahala ng inyong kapatid na Eduardo V. Manalo. Naway magpatuloy ang INC bilang katuwang sa pamahalaan, sa pagpapatibay ng karakter ng ating mamamayan at sa pagtataguyod ng mas ligtas at maunlad na bansa. I wish the entire Iglesia ni Cristo a blessed anniversary. May your shared faith and devotion continue to strengthen the foundations of our nation. Maligayang anibersaryo. Mga kababayan, mahalin. This is July 27 mga kadonatics, okay? July 27. Ngayong araw lang to mga kadonatics. What do you think sa mga kapatiran nating Iglesia ni Cristo? Maraming salamat sa susuporta nyo kay Inday Sara Duterte. At sana man lang hindi kayo magsawang suportahan ang Vice Presidente natin at ang kanyang mga kaalyado. Mabuhay kayo! Happy anniversary sa inyo. Thank you so much mga kadonatics, and please comment down below at babasahin natin yan. Like and subscribe. God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.